Mga aso, nagiging dahilan ng pagkasunog ng bahay. Ano ba ang mga pwede natin gawin para maiwasan ang gantong pangyayari? Bakit nga kaya ginagawa ito ng mga aso? Tama ba na hayaan na lang natin ang mga aso nating nakakawala sa loob ng bahay tuwing tayo ay aalis? What's up mga tropa pips? Ako si Lester Sapanta, The Pinoy Dog Whisperer, at ito ang The Pinoy Dog Whisperer Reacts. Sa unang video, makikita natin na merong isang aso na dumamba sa counter ng kitchen at stove na para bang meron siyang hinahanap. Accidentally napihit niya yung knob ng stove at ito ang naging cause ng sunog. Sa isang video naman, meron tayong makikitang isang aso na may buhat-buhat sa kanyang bibig. Napag-alaman na ito ay isang power bank. Dinala niya ito sa kanyang dog bed at doon sinimulang ngat-ngatin. Bigla na lang sumiklab at nasunog ang dog bed. Ito din ang naging dahilan ng pagkasunog ng bahay. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng ating mga aso? Ang pinakamalakas na sense ng aso ay ang kanyang pangamoy. Na-discuss ko yan sa isang video na tungkol sa multi-sensory dog training approach. At dahil malakas ang pangamoy ng aso, ito ang nagdala ng curiosity sa kanya para may hanapin sa stove. Malamang naghahanap siya ng pagkain. Malamang hinahayaan ito ng mga dog owners nila na dumamba kung saan-saan, stove, sa counter, sa silya, sa lamesa. Yon ang naging reaction ng aso nung nagkikin ang kanyang curiosity at nakakos ng sunog sa kitchen. Sa pangalawang video naman mga tropa pips, merong mga posibleng reason kaya niya ginagawa ito. Boredom dahil sa lack of exercise. Pangalawa, ang separation anxiety na pwedeng magdulot ng stress sa mga aso kaya naman naghahanap sila ng way para ma-release ito at ito ay ang pagngangat-ngat o tinatawag nating destructive chewing. Tama ba na iwanan na lang natin ang ating mga aso na nakagala sa loob ng bahay tuwing aalis tayo? Bilang isang dog behavior expert, mas pabor ako na huwag hayaan ang mga aso natin na nakagala lamang tuwing tayo ay aalis. Nakakalungkot mang sabihin, pero madami kasing mga dog owners na hindi man lang tinetrain ang kanilang mga aso o kaya naman bigyan ng sapat na oras para mabigyan sila ng tamang ehersisyo. At dahil doon, nagiging learned behavior ng mga aso ang pagdamba-damba kung saan-saan at ang destructive chewing. Tandaan natin mga tropa pips, kapag ang mga aso ay stressed, bored o kaya ang dami nilang pent-up energy, hahanap at hahanap sila ng paraan para ma-release ito. Sa gantong sitwasyon, mai-interpret lang ng aso natin ng ating tahanan ay isang malaking kulungan. Pero mga tropa pips, sa isang banda, wala din naman mali kung iiwanan natin na nakakawala lang ang mga aso natin sa loob ng bahay, lalo na kung sila ay well-trained at well-behaved. Ang payo ko mga tropa pips ay let us always be on the safe side. Dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa ating bahay kapag ang mga aso natin ay nakakawala. At lalo na, hindi natin alam na baka pati ang mga aso natin ay madisgrasya at masakripisyo ang buhay nila. Ano nga ba ang mga pwede natin gawin para maiwasan ang mga gantong pangyayari? Huwag nating hayaan ang mga aso natin na masanay dumamba sa mga counter, sa mga kitchen, sa mga table, sa mga silya dahil pwede nilang maging learned behavior ito. Pero kung gusto nyo pa rin na nakikita nyo yung mga aso nyo habang kayo ay nagluluto o kumakain, bigyan nyo sila ng isang safe spot na kung saan matatanaw nyo sila pero naka-stay position lang sila. Hindi sila pwedeng lumapit ng sobra. Matututo silang mag-observe sa isang lugar na hindi magiging intense and excited pagdating sa mesa o kaya naman sa kitchen. And in this way, you will be able to give your dogs a safe place where they can relax and calm down. Do not leave your dogs without exercising them. The best time to walk your dog is in the morning using gabay. Idol, ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Kung hindi nyo ito gawin sa umaga, tapos iiwan nyo lang sila sa loob ng bahay, sigurado ako, hahanap sila ng way para ma-release yung energy na yon. Kung mag-ingay sila, tumahol ng tumahol, magngat-ngat, i-destroy niya yung buong bahay, pwedeng makakos sila ng sunog.
Train your dogs to be comfortable inside a crate or in a playpen. Yung iba pwedeng mag-react dito, ay ayaw ko nang kine-crate yung aso, ayaw ko yung nilalagay sa playpen yung mga aso, gusto ko nakagala lang sila sa bahay. Okay lang naman yon, sabi ko, kung well-behaved and well-trained yung mga aso nyo. Tandaan nyo, ang iniisip natin dito ay ang safety ng ating mga aso and safety ng ating bahay. Madaming dog owners na iniiwan lang yung mga aso nila sa bahay dahil kailangan nilang pumunta sa trabaho. Ang compromise dito mga tropa pips na sinasabi ko ay sana mag-adjust tayo, magbigay tayo ng oras sa umaga para pag aalis tayo ay okay na ang mga aso natin at kalmado na sila. Pero kung hindi talaga kayo confident iwanan ng aso nyo na mag-isa, kailangan lang natin silang gabayan ng tama para ma-associate nila na a playpen or a crate is a comfortable place where they can relax. Tandaan natin mga tropa pips, a well-trained dog gets more freedom than an untrained one. Sana ay madami kayong natutunan mga tropa pips. Ako si Lester Sapanta, the Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso.